Magsihod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conchi. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Sa bawat araw at gabi man, walang tugot ang paglingap niya. Tapat kung mangusap, totoo kung magturan. Salita niya ay may buhay at makapangyarihan. Halina mga mahal, tantuin niyong tuwiran kung sino sa inyo ay marapat unahin sa buhay. Hanggang mapatotohanan niya, siya'y buhay na di magmamaliw, salita niya ay inyong tantuin at inyong maunawaan. Ang pandinig ay nakarinig. Mula sa mga ngaral. Darating ang araw na tayo lilipat sa palagian nating tahanan at makikitang naglisaw sa lansangan ng mga nananangis. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Buhay bang Ama? Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking nasasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Buhay bang Ama? Pawang katotohanan, mga minamahal, alalaong bagay, wikangang maliwanag, nawa ang maganap sa tao bago manlabo ang kanyang mata, makita niya na ang mabuti sa buhay niya. Bago dumatal ang mabingis siya, nakarinig na ng mabubuting balita at pangaral ng Ama. Bago panghinaan ang katawan siya at bawian ang buhay niya, naway lubos na ang pagtanggap niya sa Ama. Upang pagsapit man ng tuwirang paglisan niya ng kaluluwa, ang taglay na sa paghayot pag-iwan ng katawan niya, doon tutungo sa pinaghandaan ng anak niya. Mga minamahal ko, tuwirang tinuturan sa inyo, walang banal. Lahat nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Subalit lahat ng kamalian ng tao, maaari itong maitama, maitumpak upang makagawa ng dapat. Sapagkat ang Ama, kung siyang kikilalanin at tatanggapin, walang taong patuloy na malilisya sa kanyang kaungkulan at walang taong patuloy na siya ay malilimutan. Sapagkat siya ang daan ng buhay at ang buhay ay pahiram lang, kaya't ang buhay maging kapakinabangan at lubos makinabang. Di lamang ang katawan,
kundi ang kaluluwa na sa buong panahong nabubuhay sa lupa, maging makabuluhan ang buhay na pahiram. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ang nag-uugnay sa tao ay ang Espiritu ng Ama. Nawangay siyang manguna at wag ang isang Espiritu na manlilinlang, mandaraya sa sanlibutan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Saan nagmumula ang tapang? Dalawang uri ang tapang. Tapang sa hamon ng buhay, makibaka sa buhay, sa pananampalataya, at tapang makipag-away sa kapwa nilalang. Maaaring pili ng tao, ano ang gusto mong tapang na makamtan mong matapang ka? Ang ikaw ba'y mapapariwara at mapapahamak? O ikaw ay mapapabuti at magiging matiwasay ang buhay? Malaya ang tao sa lahat ng gusto niya, ngunit sa kalayaan ay huwag maligaw, sapagkat doon na tinutura ng Ama sa wakas ng buhay, doon hahatulat, huhukuman sila. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Naniniwala ba kayong lahat kayo'y may anghel? May espiritu? At ang tao'y dalawang espiritu ang sumasapi sa kanya. Sabi ng tao, hindi, lumulukob. Kapag ang ginagawa mo, ang mga iniisip mo yung mabubuti, anong espiritu nasa iyo? Kapag masama, anong espiritu meron ka? Kaya, kung lahat ng tao may mabuting espiritu, walang gagawa na lisya sa mula pa. Ngunit dahil ang tao ay nalisya, nagkasala sa original na kasalanan ni Eva, walang banal. Kaya't pinababanal ng Ama ang mga anak niya sa pamamagitan ng espiritu niya na inugnay at nakaugnay sa bawat isa. Nakaugnay ba sa iyo ang Diyos mo? At ang espiritu ba niya'y nakaugnay sa iyo? Alalahanin mo, hindi ka nag-iisa, lagi kang may kasama. Kapag ang katuwang mo'y Ama, lagi kang masaya. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Laging alalahanin ang mga nasa banal na aklat. Kaya nga't ang masipag at matyaga, nakikinabang pawa, di baga? Kahit saan mang bagay, kapag masipag at matyaga ang tao, may pakinabang ang kanyang pagtityaga, may pakinabang ang kanyang kasipagan. Ano pa kaya kung matyaga kang maghanap ng kaukulan ng Ama at masipag kang mag-aral ng mga banal na salita niya? Hindi kaya masigit na kapakinabangan ang kamtin mo bilang anak na pumikilala sa Kanya? Kaya't magalak magpuri sa Ama ang mga patuloy na naghahanap sa Kanya upang patuloy siyang masumpungan at madamang tuwiran. Sapagkat kapag siyang nadarama at nararamdaman, tuwirang di mananaig mangingibabaw ang sarili mong kagustuhan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Mula sa aklat ni Isayas, magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng mabuti, ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan, itigil ang pang-api, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Sapagkat ang mga balo at ulila ay mahal ng Ama. Yaong mga matutuwid ang ginagawa nila. Subalit ulila ka man, kung sutil ka naman, at least siya sa gawain ng kaukulan niya ang ginagawa mo, ikaw nga ba ay totoong nakakakilala sa Kanya? Balo ka mang naturingan,
Kung di mo alam ang ginagawa mo, makasarili ka't sarili mo pinatutuwa mo at sinasisiyan mo, hindi ka pa rin kalugod-lugod sa Kanya. Kaya't naaayon din sa gawa ng tao ang kinalulugod niya. Buhay ba ang Ama? Kaya nga't maliwanag kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ni Yahweh. Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kung babaybayin lamang ang lahat ng istorya ng mga ninuno nyo at magkakaroon kayo ng tunay na pagninilay at pagbubulay-bulay, hindi na kayo matutulad pa sa kanilang mga sinapit sa buhay. Sapagkat kung kayo ay naririto ngayon, panahon ng Espiritu, nooy di pa nila nakikilala ang Espiritu Santo, kaya nalisya sila at nagumon sa kabuhayan na gusto nila, sa pamumuhay na layo nila. Hindi nila natutunan ang para sa Ama. Subalit ngayon, panahon na ng Espiritu, dapat ang tao'y lubos makakilala. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ang sabi nga, kung literal mong binabasa ang Biblia, at literal mo ring pag-aaralan ito, na wala kang pangsurit, pang-uri sa kanyang mga panukala, di mo matatalastas kung anong kanyang ibig na iyong dapat gawin at magawa. Kaya ibinigay niya ang Espiritu niya upang ang Espiritong ito ang magpaunawa sa mga salita niya. Kaya't kung ang Espiritu Santo ang sumasa tao, ang aral at pangaral ng Ama sa banal na salita niya, matututunan at mauunawaan ng mga anak niyang sa Kanya'y kumikilalang lubos. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Dumaratal ang paghina at kahinaan ng loob kung magkamisan, subalit dapat mapagtibay, di ba, Angel? Sapagkat sabi nga, pag halimbawa isa kang lingkod, nangangaral ka, sasabihin mo sa mga inaaralan mo, magpakatibay kayo sa pananampalataya, magpakatapat kayo sa pagtitiwala sa Ama. Tapos ikaw na nangungusap nun, hindi ka matatag, hindi ka matibay. Anong sasabihin sa iyo ng tao? Huy, magaling ka magsalita, wala ka sa gawa. At yan ang naganap ng panahon ng Kristo. Napakagaling ng mga eskriba, ng mga pariseyo, ng mga saduseyo, ng mga saserdote, ng mga hentil. Subalit, ang galing nila ay sa memorya, wala sa gawa, wala sa damdamin. Kaya't anong wika ng Kristo? Mapagpaimbabaw kayo, sapagkat inaalam nila ang kautusan, nalalaman nila ang kautusan, pinag-aralan nila ang kautusan, subalit di nila maisabuhay. Sapagkat wala silang pandama ng Ama ay nadarama nila, kundi nadarama nila ay sarili nila at dinarama nila ay kapwa nila, sapagkat ang ginugusto nila ay ang kalooban ng tao at kagustuhan nila bilang tao. Subalit ang Espiritu Santo nagpapadama at ipapadama kung ano ang Ama at sino siya, kaya't ang Espiritong nag-uugnay sa tao, kapag siya ang nasa pagkatao, mababatid ang damdamin ng Ama, masusuri ang aral niya. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Sasabihin ng tao nung basihan mo, itatanong nila kung anong pinagbasihan mo, sapagkat hindi nila alam, ibase sa buhay nilang una at nang makilala nila ang Ama. Sapagkat hindi pa naman nila kilalang totoo, pinakikilala lamang nila at sinasabi nila dahil napag-aralan ang mga utos niya. Ngunit hindi sila sumusunod sa pag-uutos at kautusan niya. Kaya doon nalis siya ang mga Israelita at gumawa sila ng
sasambahin guya. Patotoo lamang na minithi pa nilang durugin ng ginto at pagsalusaluhan nila at pagsamasamahin upang makabuo sila ng isang guya. Na rebultong sasambahin, palatandaan ng tao ay mas gusto pa nilang makisaliw sa hindi katotohanan at isang walang kamuwangan sa kabanalan. Sapagkat kung alam nila ang katotohanan at batid nila ang Ama, ay magpapabata sa iyo, magpapahintay sa iyo, ikaw na nagbabata at naghihintay sa Kanya, hindi ka aabutan ng pagsapit ng iyong kamatayan, makikilala at mararamdaman mo siya, makakamtan mo siyang tuwiran, yaw na nga ang pasimula, upang ang gawa niya ay makilala mo, ang salita niya ay masuri mo. At kapag nakamtan mo na ito, yaw na ang pasimula rin ng pagbabagong buhay. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Bakit nangyari yaon? Sapagkat ang akala nila hindi nabababa si Moises. Yan ang tao. Kung minsan inaakala nilang hindi na ibibigay ang kanilang hinihiling, kaya't kung minsan sumusuko na sa pananampalataya. Ngunit ang buhay ang pag-asa at nasa puso nila'y damang-damay Ama, hindi sila tutugot, bagkus patuloy silang naghintay ng kaniyang pagkahabag, pagkaawa, yamang sila'y totoo na sa Kanya'y nananalig, matwid na tumatanggap. Pagpalain kayo, mga minamahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Halina kayo sa bahayan ni Jacob at kayo lumakad sa liwanag ni Yahweh. Buhay ba ang Ama? Sapagkat mula sa simula pa, nag-anyaya ng Ama ng kanyang panukalang mabubuti ay tuntunin at hanapin ng mga anak niya. Subalit, hindi siya lubos na kilala dahil di siya nadarama. Ngayoy panahon na ng Espiritu, dapat maramdaman niyo siya upang patuloy niyong makilala ang matwid at mabuting layon niya sa buhay ng bawat isa. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ngunit wala ito sa kanyang isipan, hindi ito ang kanyang hangad. Ang layunin niya ay manira at magpasuko ng maraming bansa. Wika niya, hindi ba't pawang hari ang aking mga pinuno? Anong pagkakaiba ng Carquenes sa Calno, sa Arpad at Haman, sa Haman, at ng Samaria sa Damasco? Kung paano nilupig ko ang mga kahariang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, na higit sa maraming larawan kaysa Jerusalem at Samaria, kung sino at kung ano ang ginawa ko sa Samaria at sa kanyang mga Diyos-Diyosan, yan din ang gagawin ko sa Jerusalem. Mga minamahal, kay rami ng iniulat ng Ama, kay rami ng panukalang mabuti niya, kay rami ng paalala sa mga anak niya, subalit ang di nakakilala at nakadama sa kanya, walang silbit, walang saysay ang mga paalala at aral niya. Nawa ngayon sa panahon ng Espiritu, magkaroon ng silbi, magkaroon ng kabuluhan ang mga salita niyang nagbibigay buhay, magbibigay pag-asa at magbibigay pagbabagong isip, damdamin, gawa at salita. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Netkarameniyahanam, netkarameniyahanam, netkarameniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oo nga naman. Kung minsan pagninilayan mo, nananabik ka kung minsan sa pagkain, sa hindi mo naman inaasahan, kung minsan daratal sa iyo ang maraming pagkain, ikaw naman ang susuko sa pagkain. Tama po ba?
Kung nais mong maraming kainin, pumunta ka ng piyestahan, lipat ka ng lipat iba't ibang bahay, sa iyo yahain ang iba't ibang ulam at pagkain yan. Ngunit suko naman ang iyong tiyak. Buhay ba ang Diyos? Subalit, ang salitang banal, hindi maaring mabundat ang tiyan mo, ngunit maaring mabusog ang kaluluwa at katawan mo. Kaya't kahit na ito'y araw at gabi kumain kain ka ng kain, di ka maimpatso, di ka mamamatay sa kabusugan. Sapagkat habang pinaalam mo at nalalaman mo ang katotohanan, lalong sumisiglat nag-aalab naman ang lakas at tibay ng iyong pananampalataya, pananalig at sumisigla ang buhay mong pahiram. Pagpalain kayo, mga minamahal ko, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Sabay-sabay po ang okasyon, ang piyestahan. Kaya sa ugaling tao at damdaming pagkatao, pagbibigay. Naku, Eka, piyesta ngayon dun, Eka, sa Santo Cristo. Pupunta ako sa kumpare ko, kaibigan ko. Naku, Eka, piyesta rin, Eka, sa Pulong Plasan. Pupunta, Eka, ako sa kumpare, kaibigan ko. Lahat ng kanyang kumparit, kaibigan, pinuntahan, pinagbigyan. Nung gabi sumakit ang tiyan, ayan, sa pagbibigay mo sa bilang katauhan, ikaw ang nahirapan. Ngunit ang paanyaya ng Ama, kahit kailan ka sumunod sa Kanya, walang magiging sakit, damdamin mo, isipan mo, katawan mo, kundi kung anong sakit mo, gagaling pa ito. Buhay ba ang Diyos? Isang paalala lamang sa mabuting kaukulan. Ngunit kung ito'y di maunawaan, walang silbi lang. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, kung minsan ang pagbibigay ay nakakasama. Ngunit ang Ama, ang pagbigyan mo ng pagbigyan sa kanyang kagustuhan sa iyo, walang magiging masamang dulot kahit kailanman sa buo mong buhay. Isang halimbawa lamang po, sapagkat ang tao ay madaling mahiya sa kapwa-tao, ngunit sa Ama ay hindi nahihiya. At yan ang kalooban ng Ama. Huwag kang mahiya kahit kanino, kung mabuti gawa mo, anak ko, bagko sa akin mahiya ka kung nalilisya ka na. Huwag mong katakutan ang sino mang kapwa mo taong may buhay na tulad mo, bagko sa kung katakutan mo na bumabawi ng buhay ng kahit na sino. Tama baga? Sapagkat ang mabutit matwid na gawa mo, akong nakamasid, ako nakatitig. Ngunit ang lisya at buktot na salita mo, ako rin ang nakarinig. Buhay bang Diyos? Kaya't kung lahat ng tao'y gagawa ng mabuti, Ama din ang nadarama ng sarili. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw
ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka-winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Lagi niyong tatandaan ang magandang mangyayari. Na kapag kumilos ang Ama, sang iglap magagawa niya sa tao yan. Mayroong ugali ang tao na di kaloob at kagustuhan ng Ama. Ano yun? Kung minsan gagamitin ng tao ang kanyang kakayahan at kapangyarihan, yun namang taong sa kanya'y nahihiya, pagbibigyan siya ng pagbibigyan. Ito namang nagbibigay sa kanya at pinagbibigyan siyang tuwiran. Tuwang-tuwa naman niyang pinagbibigyan. Ngunit di niya naalala at di niya nakikita ang napipinsalang kapwa nila lang. Ang may takot sa Ama, kahit na pinagbibigyan ka at pinagbibigyan, kapaboran mo yan, sasabihin niya, ayoko. Dahil baka sa akin mangyari yun, masakit sa akin yun. Tataboy ako, ayoko mangyari ito. Paaalisin ako, ayoko mangyari ito. Kaya't huwag mong gagawin kahit ikay naiya sa akin. Subalit ang taong ang sarili na lamang ang gusto niyang mapabor, kahit kailan di niya maisip ang kasakit-sakitan ng damdamin ng kapwa nila lang. Mga minamahal, ito ang damdaming nais mamatay ng Ama. Ang di mo alam ang para sa kapwa mo, para sa sarili mo ang gusto mo, ngunit ang layon at nasa ng Ama, ang bawat isa'y magmahalan, magkaisa at magdamayan, magtulungan at magkaunawaan. Pagpalain kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Dahil alam po ng Panginoon na hindi natin kayang magbago sa ating sarili, binigay niya ang Espiritu Santo para tayo'y baguhin niya. Dahil alam ng Panginoon marupok at tayo mahina sa kanyang kabanalan, binigay ang magpapatatag, magpapatibay, magpapalakas sa ating pananampalataya. Kaya't kung tatanggapin natin ang di natin nakikitang Diyos Espiritu niya, tayo magiging kaisa ng kanyang kabanalan. Kaya't kung tayo totoo tapat sa kanya, pagkakaisahin natin ang mabuti niyang layunin. Sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang galak sa puso nyo, maliwanag niyong tamasay ng mga pagpapala niyang mabuti sa mundo, at patuloy kayong magtabasa ng galak at saya, habang pinagbibigyan kayo, lalong magpakababa kayo sa Kanya. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong. Kung minsan iniisip ng tao paano kaya bukas wala akong pera? Wag mong paka-isip-isipin yan at wag mong paka-dibdibin yan, baka bukas wala kang pera. Kundi ang isipin mo, may magagawa sa iyo bukas ang Ama.
Yun ang tamang pag-iisip at yung tamang pananampalataya. Yung alam mong wala kang magagawa, may magagawa ang Diyos mo sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Huwag mong pakadibdibin at pakaisipin ang kinabukasan pang susunod pang bukas, sapagkat araw-araw may magagawa ang Ama sa buhay mo. Kapag siyang pinanalig at pinagtiwalaan mo, yung sinasabi niyang araw-araw na may bukas, araw-araw kang may nakakamit na maganda. Sapagkat bawat araw walang ginawa siyang masama, lahat ng araw niya'y mabuti pawa. Kaya't ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya, napapabuti ang pananaw nila, bumubuti ang damdamit pamumuhay nila. Kaya't kung siyang asahan, walang taong luluha sa maghapon at magdamag, mamamaga ang mata. Kundi ang sasabihin sa tuwina, purihin ka Ama, ikaw ang aking ligaya, ikaw ang aking pag-asa. Pagpalain kayo, tayo na mga mahal.